welcome to Boracay. 150 na rin. Thank you. Nangingielo, pero totoo naman kasi parang pinahirapan nila yung mga tao. Ayun, isa pa to, kailangan sulat pangalan. Magbubuhat na ako ng maleta para tipid tayo. Okay guys, kung naalala nyo yung sinuyod natin yung Bulabog Beach, pumasok tayo dito. Sige, suyurin na nga lang natin to. yung ating Boracay DIY naging pagsuyod sa Bulabog kasama na. May mirror dito, ito ang ating work table, ayan ang ating laptop. Sorry naman sa gamit ko, nakakalat na. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome to Boracay. And yes guys, kakalapag lang natin dito sa Boracay, and currently it's 6:45 AM na. So syempre alam niyo na, another day, another travel vlog. So pakita ko sa inyo yung dadaanan natin ha. Bali magiging DIY process from airport going to Boracay Island mismo. Pakita ko sa inyo. Yan yung airplane natin. So guys, check natin kung may bago ba sa process dito sa airport, plus mga updates sa mga pamasahe and so on. Wait lang tayo ng luggage. Grabe, nakaidip tayo guys kasi wala pa tayong tulog. Tapos guys, bali ang accommodation pala natin is sa Mekasa Hotel, yung sa way going to Bulabog Beach. Papakita ko siya sa inyo mamaya. Okay? Sana payagan tayo mag-check-in na maaga para makatulog muna agad tayo. In fairness, malamig yung aircon nila dito or dahil kagigising lang natin. Ay, shoutout pala dun sa kay Hilera natin. Nanonood daw sila ng vlogs natin and first time nila dito sa Boracay. Shoutout sa inyo. Hindi ko nakuha yung mga names nyo pala. So, bali guys, ubusin ko muna yung mga tao na to. Saka tayo tumambay muna dito. Or, bahala na kung dire-diretso na tayo hanggang isla. Sige, later for the luggage. 12 seconds later. Alright guys, so nakuha na natin yung ating luggage. Ayan. And wala na siyang katao-tao. Ayan. Inuubos ko talaga. So anyway, wala naman ako napansin bago dito. Medyo lumiwanag lang siya dahil dito. At nakalagay, welcome to Katiklan Airport. Ayan. Ayan, may mga monitor na rin dito. And then, sige, pakita ko sa inyo yung lalakaran natin. Ito, inopen na nila itong side na to. Pwede kayo dito, diretso na kayo lumabas, or pwede rin kayong kumaliwa. Pakita natin. Sakarin lang natin hanggang sa tricycle. So again guys, DIY tayo. Tapos ibibigay ko sa inyo yung mga prices ng mga transfer, lalo na kung may changes. Okay? Alam nyo guys, hindi na ako kukuha nung transfer na kinuha natin last time nung kasama ko yung family ko. Naikwento ko to before. Saan nyo sa Southwest, yung talagang service nila na i-assist kayo from here hanggang sa makarating kayo sa inyong accommodation, like door to door talaga. Kaso nagka-problema na doon sa luggage. Dati kasi nag-assist talaga sila, at saka may convenience fee yun guys, at ang alam ko talaga kasama na yung pag-assist sa luggage. Pero medyo na-disappoint ako dahil nung nakarating na kami ng Katiklan Jettyport, nung tinanong ko kung paano yung mga luggage, biglang binulungan ako na ipa-porter ko na lang, which is nagbayad pa tuloy kami, diba? So hindi naman siya kaso actually, kaso nagbayad kasi kami ng premium transfer na in-expect namin i-assist na kami pati sa mga luggage hanggang sa makarating sa bangka, pagbaba ng bangka, and so on. So anyway, nasa sa inyo yun kung kukuha pa rin kayo ng mga transfer dito. Actually Southwest yun hindi nag-provide ng transfer na yun. Pero yung mga hotel niyo naman, if ever may ino-offer, possible, i-assist talaga kayo all the way to your hotel. And then, medyo makulimlim. So tara, bilisan na pala natin. So hindi na ata dito pwedeng dumaan guys. Ang ikot nyo, pag palabas kayo, dito pa rin. Ito sa may walkway na to. So tara. Since magdi-DIY tayo, again, tricycle lang. So doon tayo, diretso tayo sa labas. Sige, kita-kits na lang tayo doon. Maghihila lang ako ng luggage. Medyo makulimlim tapos mahangin. Isa lang. 150 na rin. Sir, tulungan lang kita sir. Thank you. Salamat. Since hindi natin gamit yung Ace Pro 2, medyo pangit yung audio nito guys pag mahangin. Unlike dun sa sa Ace Pro 2 natin. But don't worry, sa susunod na travel natin, gamit na ulit natin yun for sure.
So ito, nandito na tayo sa Caticlan Jettyport and wala masyado pa tao. Pagbaba nyo dito guys, marami ng ayan, porter service. Kung gusto nyo magpa-assist ng mga luggage ninyo hanggang dun sa bangka, ayan, dito. Tapos itong mga ganito guys, yung mga boot na yan, ito. May boot dito, meron na ring Let's Go dito, parang Boracay iPass din. Pwede rin sa loob, may Boracay iPass dito, tsaka meron ding mga service transfer. Kayo na lang bahala kung gusto nyo dito or kung gusto nyo mag-DIY talaga, which is yun yung gagawin natin guys. Sabi ko nga sa inyo guys, wala tayong pinilapan or hindi tayo kumuha ng Boracay iPass for today's video. Kasi ang gusto kong gawin is mag-manual. Kumbaga parang mag-DIY talaga tayo ng walang ina-apply kung ano-ano. Pagdating natin sa loob, mag-fill up tayo, mag-register tayo, magbabayad tayo ng terminal fee, environmental fee, at saka boat fee. Kasi hindi mo tayo nagmamadali at saka maaga pa, wala akong masyadong tao. Yun. But if pupunta kayo dito ng mga holiday season or may event or may occasion or whatsoever, tapos pagdating nyo dito, sobrang haba ng pila, then that's the time that I will suggest na mag-fill up kayo ng Boracay iPass or Let's Go. Yung Let's Go is same as Boracay iPass na pwede kayong magbayad ahead of time ng terminal fee, environmental fee, at saka boat fee. You just need to present your QR codes sa mga booth nila sa loob. Tapos sila na bahala mag-print ng mga ticket sa inyo, then sila na rin yung bibigay ng ticket nyo para pwede nyo papalitan dun sa bangka for the boat ticket. Yun, ganun lang yung assistance nila ha. Walang buhat-buhat ng luggage and so on. Tapos, ang hindi ko napapakita pala sa inyo, bago kayo pumunta ng Boracay Island, kung ano yung mga establishments na meron dito around the Caticlan Jettyport. May Mang Inasal dito, may 7-Eleven, may Mercury Drugs, may Andox. Tapos doon nakikita ko merong Dunkin Donut. 'Di ba? Nakakatuwa. Tapos dito ang pasok ng mga turista. And then may scanner dito guys kung saan ipapadaan natin yung ating mga luggage tsaka bags. Tapos pwede tayong tumambay sa loob kasi aircon naman. Tapos ang alam ko guys, walang Jollibee at McDonald's banda dito. Nandun na sa isla ng Boracay. So tara, pasok na tayo dito. Kita tayo sa loob ha. Alright guys, so nasa loob na tayo ng terminal and aircon dito. Kung gusto niyo magpahinga dito, pahinga muna kayo. At saka walang katao-tao talaga. Okay, pakita ko sa inyo kung ano meron dito ha. So bali dito tayo pumasok kanina. Tapos ito yung scanner. Hindi siya gumagana ngayon. Kasi nga maaga pa guys. Mamaya yan. Pag medyo marami na tao. Tapos ito yung Southwest Tour. Parang pinaka-lounge nila. Kung kumuha kayo ng mga transfer, diyan kayo maghihintay ng bangka. Tapos ito yung Boracay iPass. Ayan. And then ito yung counter ng Let's Go. Kung kumuha kayo. Registration and verification dito. So dito muna tayo. Mag-ano muna tayo. Register. Tapos magbabayad tayo ng terminal fee and environmental fee dito. Step 2 terminal fee, step 3 environmental fee, tapos step 4 boat ticket. Ito yung problema dito eh. Bakit hinihiwa-hiwalay pa nila yung step 2, step 3, step 4? Pwede namang isang bayaran na lang, no? Lahat sila. Para imbes na isa-isang boot, tatlo agad pwede mong bayaran. Parang tatlong counter agad. Nangingielaw. Pero totoo naman kasi, parang pinahirapan nila yung mga tao. So nakikita ko dito guys, walang changes sa environmental fee at saka terminal fee. So 150 pa rin sa terminal fee, tapos 150 pa rin sa environmental fee, and saka sa boat ticket is 50 pesos. Tara, register na tayo. Registration po. Sir, Isa ka lang po, sir. isa lang. Anong hotel, sir? May casa. Ilang night, sir? 9. Thank you. Bali, lang kayo to. Step 2, 3. Salamat. Ay, sir, yung hindi ako mag-1. Ito lang. Sakto. Okay, so registration tapos na tayo. Valid ID lang guys. Tapos tatanungin ko anong hotel kayo, kung ilang gabi. Ayun. Wala ata akong bariyaan. Tapos babayad na kayo ng terminal fee. Ayan. Discounted 120. Next is environmental fee. Okay lang nga. Diba? Isa-isa kasi lang. Boat fee. Isa lang po. O may ATM pala dito. Kung naghahanap kayo. So yun, pwede kayo magpahinga muna dito.
Kasi maaga pa talaga guys. It's 7:26 AM pa lang. Tapos, ayun na nga, nakakaloka lang. Pa isa-isa. So, ibig sabihin, kunwari, kung nakapila kayo sa terminal fee, tapos mahaba yung pila sa environmental fee, pipila ulit kayo. Boat ticket, pipila ulit kayo. Feeling ko, talagang sinasadya nila na gano'n para kumuha na lang kayo ng Boracay iPass at saka Let's Go. Yun yung magiging advantage nyo guys if mahaba yung pila dito. Yun yung purpose ng Boracay iPass at saka Let's Go. Magbabayad kayo ahead of time ng terminal fee, environmental fee at saka boat ticket. That's it. Okay? So at least alam nyo na yung purpose or kung para saan ba yung palagi kong sinasabi na Boracay iPass, okay? Tapos, yung Boracay iPass guys, meron na rin transfer which is yun yung ginawa natin last time. Panoorin nyo na lang ulit yung ating video guys about sa premium Boracay iPass. Pag mag-isa kayo, huwag kayo kumuha. Pag Boracay iPass na lang kayo, yung tatlong to, huwag kayo kukuha ng transfer. Okay? Kaya nyo magsulok. Kaya nyo mag-isa. So, dito ang daan natin guys. Ayan. Sa kaliwa tayo dito. Thank you. Yeah. Thank you. Okay, tapos dito yung boat ticket. Papapalitan natin. Gusto ito ng boat, pangalan boat. Ayun, isa pa to. Kailangan sulat pangalan. So, make sure na lang na tanungin nyo kung saan yung bangka. Ito tayo. Tapos, kita-kits na tayo doon. So, kaya papunta to. Ayun lang, kasi may nakita akong Roro sa kanila. Nakakatuwa naman. Mag-interview tayo. Charot lang. Bilisan natin guys, kasi lumalakas yung hangin. Baka biglang umulan. Itong maliit na bangka. So, sige guys. Magbubuhat lang ako ng maleta. Para tipid tayo. Okay? Mahangin naman. See ya. A few inches later. Alright guys, so nandito tayo sa Cagban Jetty Port. Ayan. Medyo mataas. Low tide. Kaya kailangan natin magpa-port service. Tingnan nyo naman. O diba? Haggard. Yan, yan. Yeah. Thank you. Bantay lang siya na. Okay po. So, actually guys, yung ginawa natin na manual, para sa akin guys, medyo hassle pa rin pala siya kahit na wala masyadong tao. Yung pagpipill up, pag pila-pila. So siguro kumuha na lang kayo ng Boracay iPass. Ang convenience fee lang naman, round trip is nasa 75 or 85 pesos. Round trip na yun ha. Para pagbalik nyo rin, hindi na kayo magpipila-pila. Tapos, port service, kailangan talaga. Tiba-tiba si kuya kasi mag-isa lang siya. Tapos ang dami niyang binubuhat na luggage. Last yung sa atin. And then, yes, welcome to Boracay guys. Finally, nandito na tayo. Ganda pa rin ng tubig ko. Bigyan natin ng 100 si kuya. Kawawa naman. Ang taas nung inaakit eh. Opo. Ano pa yun sir? Follow kayo. Mark Paraga. Sa YouTube ako. YouTube. Taga dito ka? Yes sir. Lokal? Ako. Saan? Sa Mainland. Saan ka dito nag-work? Wala pa sir, apply pa lang, fresh graduate. Okay. Good luck. Anong pangalan? Rigel Tigson sir. Rigel? Ayun o. Mag-apply pa lang siya. Good luck ha. Yun. Thank you Rigel. Nice meeting you. Good luck sa pag-apply. Thank you sa sir. Ha? Good luck ha. Galingan mo lang. Yes sir. Kaya pa. Sige kuya. Thank you ha. Thank you po Thank you. Go tayo di kaya ano? Kaya nga eh. Taas na siya dun. Thank you po. Nakakatuwa naman. Asan na yun? Sana lahat na nag-a-apply ng work dito sa Boracay is matanggap. Kasi may mga nagtatanong din sa akin guys, actually. Dahil nga alam nilang palagi ako kay Idolicious, nagtatanong kung may hiring. Wala lang, naawala ako sa mga ganyan. At sana matanggap sila. Aminin ko, nakailang interview din ako nung time na nag-start ako mag-work. Siguro mga 3, 4, 5 rejected tayo. Oo, totoo. Tapos nag-a-apply ako ng ibang work na hindi related. So paano ko matatanggap? Di ba? Hanggang sa ang bagsak ko is sa call center. So yun. Pero pagdating naman sa call center, nakailang apply din ako rejected kasi nga wala naman tayong
American accent. So nahasa lang tayo ng nahasa sa training. Umaarte na. Tapos ayun, hanggang sa, ayun na, nakapasa tayo. At forever na akong paggabi guys. After call center, nalipat ako ng tech support. Tapos yun, doon ko na figure out na pang techie pala talaga ako. Hanggang sa nakalipat na tayo sa isang cybersecurity na company. Approaching na tayo sa pinaka terminal nila. At sila ay pauwi na. Ingat po and balik po kayo sa Boracay. So dito naman guys, since wala nga tayong kinuhang mga transfer ek-ek, tayo, special ride ng e-trike going to Mekasa Pakasta Hotel. Charot lang. Mekasa Hotel. Ngayon, magka-tricycle naman tayo. Alamin natin kung magkano. 200 pesos ba or 250 ang special ride. D-Mall lang naman kasi tayo guys. I mean, malapit lang siya sa D-Mall. So check natin. Ito lang naman yung palagi kong struggle guys kapag papunta tayo ng Boracay. Yung hila, buhat, ganon, ng mga luggage. Actually, dati, nung hindi pa ako nagbablog, di ba palagi na kami dito sa ano, ay ang dami kong kwento. Ang dami kong kwento. So anyway guys, nung hindi pa kami nagbablog, or hindi pa ako nagbablog, mahilig na kaming pumunta ng Boracay, di ba? Like twice a year, 3 times a year. Palagi yung hand carry lang guys. Like hand carry lang talagang dala namin. Ngayon lang naman ako nag-luggage kasi nga may camera tayo, may laptop tayo. Tapos nag-i-stay tayo sa isang lugar na mas matagalan para yung mga damit, polo, underwear, mga ganun, panty. Ibig sabihin kung naka hand carry lang naman tayo, pwede naman tayo mag public e-trike. Special kuya. Ito, Mekasa Hotel sa, ano ba yan? Papuntang Bulabog. Pero bago pumunta ng Bulabog Beach, kakaanan lang. Magkano doon? 100 sir. Sige. 200. A few moments later. So, ito guys, Mekasa Hotel. Karen, parang 4 floors siya. Tapos, wala akong nakikitang elevator. So, check natin ha. Hotel Mekasa, Boracay. So, ito lang yung guys, oh. Yung way going to Bulabog Beach. Hi sir, morning po. Good morning. Sir, hindi pa ready yung room. Oo nga eh. Pero na-advise naman kami sir na iwan yung gamit. Yes. Mag-check-in na tayo sir para later susit na lang. So maybe balik kayo sir 11 or 11:30. Ready na yung room na. Pwede po na kayong i-check-in ng sige. free. Oh, thank you so much. Magkano yung laundry niyo? Yung laundry namin sir, 320 po for 9 kilo. Pero kahit... 9? Oo, 9. Oh, okay. Pero kung hindi 9 Kung hindi kilo, umabot, same po, one load sir, 320. 320? Yes, sir. Ah, okay, pwede na. Thank you po. So total sir of 12,600. Sir, meron lang kaming security deposit na 1,000 cash pero refundable po to upon checkout. For the whole stay na yun? Yes, sir. Thank you. So, yung isa, sir, is copy nyo. Pa-present na lang po ako nito upon checkout. And sulat ko na lang din po dito, sir, yung Wi-Fi password lang. Okay. Ang reception naman, 24/7. Okay, sir, yung reception until 10 p.m. 10 p.m. Sa umaga. 7 a.m. po. Okay. 7? Opo. Pero Paano ito, pag mag-check out ako ng mga 6 a.m.? advice mo kami, sir, para papuntahan namin ng staff dito. Okay, sige. Para sa security deposit po. Okay. Beach towel, sir, ask lang po kayo dito sa front Libre desk. naman. Yes, free of charge naman po. Tapos, Yes. may water dispenser ba kayo? Or Wala water? kaming water dispenser, sir. May water kami, pero... Binibenta? Yes po. Okay. 80 pesos po for 5. Okay, mura na. Yeah. Tapos, breakfast. Breakfast, sir, wala na. Wala Hindi na. na kami nag-offer ng breakfast. Hindi na nag-offer yung boss ko. Binabaan niya yung rate. Ay, mas mura pag direct. 1.4 lang po yung sir. Okay, sige, sige. Thank you. Thank you. 11 po. 11 a.m. po. Okay, sige. Thank you so much. So, ayun guys, medyo maaga nga kasi talaga tayo. And currently, it's 8:27 a.m. na. So, nakapag-check-in na tayo, nakapagbayad na rin tayo. Actually guys, mas mura sa kanila kapag nag-book kayo ng direct. Pero, kung gusto nyo naman ng sureball or for reservation talaga, you can book through Agoda, of course. Ito siya, Mekasa Hotel. Ayan.
And you can use my promo code MP Hotel Agoda for big discount. Sinabi ko, pwede bang bayaran ko na lang kahit half yung room para lang makapag-early check-in tayo as early as 8:30. Fully booked sila guys. Pero sabi ni ate, baka maging okay na yung room ng mga 11 AM. Pwede na tayo mag-check-in ng early as 11 AM. Tapos lilibre niya na. And again, so bali yung offer niya na yon, possible baka hindi niya mai-offer sa inyo lalo na kung wala talagang available na room. Okay? So possible yung experience nyo is iba sa experience natin. So tara. Ay wait lang. Actually gusto ko sana mag-Bulabog Beach. Bulabog Beach kaya tayo. So pag kumanan tayo doon, galing tayong accommodation, yun na yung Boracay I love Boracay sign. Tapos pag kumaliwa naman kayo, dito yung pupunta ng White Beach. Ayan na yung Andox. Tapos may spa, Tiger Spa diyan. Okay guys, so ito, pupunta sana ako ng White Beach, ng Front Beach kumbaga. Pero naisip ko pala na why not pumunta na lang tayo dito sa Bulabog Beach. Tapos tayo, mag-Black Attic tayo para siguro kape-kape lang, or kung sarado pa yung Black Attic, try natin yung Calma Cafe. Okay? Tapos ito kasi yung pinaka main road. And then ito yung hotel natin. So dito tayo dumaan kasi ang alam ko may shortcut dito palabas doon sa may Lazy Dog. Ito again guys yung may casa hotel. Tapos may convenience store, sari-sari store sa tapat natin. And then check natin yung iba pang mga dito, accommodation. Baka at least merong familiar sa inyo. Oh. Ayun, may Canvas Inn, Boracay Balcony Inn. Check natin kung nasa Agoda yan ha. Kung nasa Agoda, habang nagsisearch ako, nag-edit, papakita ko sa inyo yung price, okay? Tapos ito, may Calmado Cafe. Dito rin daw. Open na siya ng 8 AM to 7 PM. And currently, it's 8:35 AM na. Syempre dun lang ako sa may mga makikita tayong signage. Ito nakalagay na 7 Stones, Boracay. 40 meters. At least, di ba, may shortcut going sa Bulabog. Okay. Ito na nga yung, guys, kung naalala nyo, yung sinuyod natin, yung Bulabog Beach, pumasok tayo dito. Hanggang dito lang. Hindi tayo umabot dito sa kaliwa. Ito na yung 7 Stones, guys. Isa sa mga magandang resort dito. Ito na. Nasa Lazy Dog na tayo. Dito naman guys, sa The Lazy Dog Bed and Breakfast, meron din silang accommodation na in-offer. Tapos, okay din yung pagkain. At ito na siya guys. Welcome to Bulabog Beach. O yung tinatawag nilang Back Beach. Low tide nga talaga. Ayun yung Boracay sign. Ayan, nag-shortcut lang talaga tayo dito. Dito ako nag-Airbnb before. Kaso, wala ring bakante nung nag-search na ako. Ito yung Leaning Coconut Tree. Tara nga, puntahan natin. Kasi guys, kapag magla-land tour kayo, isa to sa mga spot na pupuntahan ninyo. At dito kayo mag-picture-picture. Syempre, yung driver ng e-trike will be your photographer. Tapos meron din dito, nag-iikot actually. Ay, grabe yung pagka-low tide. First time ko to. Ito yung 7 Stones guys. Sige, suyurin na nga lang natin to. yung ating Boracay DIY. Naging pagsuyod sa Bulabog kasama na. Okay na yun. Palasa guys. Palasa. Pwede mag-jogging dito guys. Ito yung Banana Bay. Ito, Banana Bay. Parang bet kong bet mag-jogging o bet kumain. Nakakatawa naman to, yung Neo Ohana, yung kanilang resto. Ayan, may ATM na rin dito. Yun lang. Pagod tayo nito. Ayan, wala na dito. Ayun lang guys, pag napagod tayo, alam nyo na, gugutomin tayo. may dahilan na naman para kumain. Ayan, daan tayo dito. Naglilinis sila. Cleaning drive. Ito yung aqua guys maganda rin dyan. Ayan naglinis sila. In fairness. Yun yung Black Attic pala. Katabi lang pala ng aqua yung Black Attic.
Pwede pa ba doon? Nakikita ko sa kanila. Kaso lulubog tayo dito. Ayun oh, may mga naglalakad. Yung gitera tayo eh. Sige na nga. Dito na tayo sa Black Attic. The Attic. Ano tong isa? Smooth Cafe. Oh! Check natin. The Attic, Boutique Villa. Tapos sa Smooth Cafe. Hello po. Excuse po. Thank you. Ayan. Smooth Cafe na siya. Pero same design. Ganun pa rin naman. Ayan pa rin siya. Pwede din doon, pwede kayo pumesto. Pero mas mahangin dito sa labas. Waffle na naman. Kakasabi ko pala naman kanina nung nag-pancake house tayo sa isang vlog natin. Pagdating natin dito, hindi tayo magla-lunch. Actually, okay yung mga drinks nila dito. Nag-range ng 140 to 195 pesos. Pero yung mga food, all-day breakfast, sandwiches, nag-range ng 375 pataas. Para medyo pricey. Tsaka ano, nag-aaway pa sila. yung cashier, tsaka hindi ko alam kung sino pa yung isa. Nagbibilangan ng pera. So kaya tayo pwede po tumambay. Actually, pwede tayo tumambay sa Jollibee, sa McDo, gano'n. One eternity later. Dito lang tayo. Hindi na tayo magkakalma kape kasi medyo malayo pa. So tara, balik na lang tayo. Tapos hanap na lang tayo ng mga mumurahin. Nagtipid bigla. 3 hours later. 3 hours later. So, di ba, failed yung ating pagbablock attic, guys, kasi nga nagtatalo pa sila dun sa cashier. I'm not sure kung nagpalit sila ng pangalan or magpapalit sila ng pangalan into Smooth Cafe. Pero, ayun, after nating tumambay sa block attic ng sandali, naglakad na ako, guys. And then, nung may nakita akong mga nagka-kiteboarding, nanood lang ako ng siguro mga 30 minutes din yun. Tapos, pumunta si Carlo. Kasi nga sinabi ko nasa Bulabog Beach ako. Yun, lang kami, kwentuhan ng konti. And then sabi ko, sige, antok-tantok na ako, Carlo. Baka pwede na ako mag-check-in sa Mekasa Hotel. So guys, pagdating ko dito, in fairness, ready na daw yung room. Kaya ito na tayo. Sa ground floor yung kanilang parang pinaka-reception at saka yung restaurant. And then, nasa second floor tayo, then may third and may fourth. Tapos, ito lang yung hagdanan, guys. Like, pag akyat mo lang dito, ito yung ating pintuan. Actually, nasa isip ko lang, sabi ko, sana nasa second floor lang kasi mabigat nga yung luggage ko. Ayokong iakyat hanggang third or fourth floor. So yun, guys, welcome to our humble abode for 9 days. Ayan, 9 days tayo, guys, mag-i-stay dito. And again, we have a reason kung bakit tayo nagbalik ng Boracay aside from the ati-atihan, okay? Pero baka na-upload ko na siya or napakita ko na siya sa inyo sa Facebook and IG. Kaya sabi ko sa inyo, guys, feel free to follow me as well sa iba ko pang mga social media accounts, Instagram, sa TikTok, sa Facebook, and feel free to join us as well sa ating Empinatics Official broadcast channel para sa mga updated ganaps, travel plans, so on, okay? So syempre, medyo duwadaldal na tayo. Again, guys, kung magbubook kayo ng Mekasa Hotel, I would suggest na mag-direct booking kayo. Lalagay ko yung number nila dito para pwede nyo silang i-message at makapag-inquire kayo kung magkano yung room rates, depende kung anong date or ilang araw kayo mag-i-stay dito. Okay? Pero, you can also book through Agoda. You can use my promo code MP Hotel Agoda for instant discount, like big discount. Okay? So tara, actually maliit lang yung room, kaya ang dami kong daldal bago ko introduce sa inyo. Okay, so let's go. So maganda dito, guys, may emergency evacuation plan. So kahit saan kayo mag-i-stay, ha, Airbnb, apartment, suite, hotel, resort, and so on, make sure na familiar kayo sa mga ganito para alam niyo na kung saan kayo pupunta in case of emergency. Okay, so pagpasok natin dito, ito na agad ang bubungad sa inyo, guys. May pintuan dito which lead to the toilet and bath. Ang arte, no, maka-toilet and bath. Ayan, may toilet dito, may bidet, tapos may shower dito, which is a hot and cold shower naman. And then, ito lang siya. Malinis yan, guys. Naligo na kasi ako. And then, ito naman, safe naman kasi nakalock na yan. Wala lang siyang exhaust.
exhaust fan. Actually, okay na yan. Para at least secure dito. Sealed yan. Kumaga, hindi yan nabubuksan. Alright, and syempre ang ating bed. Tara, this is a double size bed, guys. Tapos may aircon tayo dito. Tapos meron tayong bintana. Pero wala tayong view masyado. And naka-net to. Pwede nyo ilock naman sa gabi. Ayan, wala tayong view masyado dito, pero at least meron tayong natural air. Ang arte. Natural air. Natural light. Ayan, pwede natin ilock to dito. Ganyan. Tapos, may mirror dito. Ito ang ating work table. Ayan ang ating laptop. And sorry naman sa gamit ko, nakakalat na. Tapos, may TV dito, which is not a smart TV. So, local channel lang yan, guys. And that's it. Tapos, may sampayan dito. So, ganun lang siya ka-simple. Pero, nakuha ko lang siya guys ng 1,400 per night. At ito pa nakakaloka. Nabook ko siya 2 days. 2 days before ako pumunta dito. Doon ko lang sila kinontak. Pack na pack. Okay, so that's it. Mekasa Hotel. Mekasa Pakasta Hotel. Charot lang. Walang ganun. Okay. So nakaligo naman na tayo, nawala yung antok ko, mamaya na lang ako matutulog. And nagbabalak akong ipagpatuloy natin itong vlog na lang guys. Kasi since failed nga yung ating Black Attic, parang iniisip ko, kakain ba ako somewhere or whatsoever. Iniisip ko kung saan pupunta. Okay, so bahala na. Tapos pakita ko sa inyo yung paglabas natin para at least may idea pa rin kayo, ha? Hello po. So, dito tayo. Ito yung room natin, 208. Ito yung hagdanan. Tapos, more on rooms na yan. Diba? Tsaka mababait sila dito, guys. In fairness. So, ayan na agad. Yan yung labasan, no? Pakita ko lang sa inyo yung reception. Hello. Good morning. Good afternoon na pala. Ayan. Ano to? Restaurant nyo? Before kasi sir, may breakfast kami, nag-offer kami. Okay. Then we have before. So, ano na lang siya ngayon? Wala sir, if gusto mag-take out ng guest, if gusto na yan. Pwede. Tapos ang check-in time 2 p.m. Yes sir. and then check out 11. Apo. Ayan. Dati kasi nagpro-provide sila ng breakfast options. Ngayon, ang ginawa na daw ng may-ari, tinanggal na muna yung breakfast and then nilesen na lang yung room rates. Para worth it pa rin yung stay nyo dito. Wala man breakfast, bumaba naman yung room rates. Ganun siya. May Casa Hotel again, ha? So ito lang yung palabas sa Bulabog. Kanan Bulabog Beach, kaliwa D-Mall. Ayan, may ATM na dito agad sa tapat. Sunod nga ako. Charot lang. So tara, hanap na tayo ng murang kainan dito. Ay, tapos ito pala. Last time na sinuyod natin tong Bulabog Beach, alam ko, naturo ko ta sa inyo na meron dito Thai restaurant at saka may Vietnamese restaurant. So, papakita ko siya sa inyo. Ha? Saan na ba yun? Oo nga. Ayun. Tapos, ito yung mga establishments na malapit sa atin. Since nakalibot na tayo dito sa Bulabog, meron ditong JT Manukan, merong Hello, my puts pa. So ito, Congas guys, Thai restaurant. Tapos ito, yung Hanoi Pho, which is a Vietnamese na restaurant. Actually, nakapasok na ako dito. Open to ng 9 a.m. hanggang 9 p.m. Ito, dito tayo sa Melmore's Diner. Check natin yung ulam. For sure, mura lang dito din. Nga, isang rice with curry. Tapos, pansit na rin. Thank you. Ayan. Tara, kain tayo. So, meron tayong pansit, guys. Tapos, may chicken curry. Yung rice. Ayan. Chicken curry nila. Chicken curry. Okay na to. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo na isa sa mga murang options ninyo kung namamahalan kayo sa mga pagkain dito, lalo sa mga fast food at saka sa mga restaurant, ha? In fairness naman, pwede na. Tsaka ano, magkano lang ito 50 pesos. At saka ano, may libreng tubig na rin. Purified. Tapos may gulay din, at saka dinuguan kung gusto ninyo. Pwede nga ito merienda. Tapos kung naghahanap din kayo ng ano, like mga merienda, mga banana cue, turon,
Doon sa tapat ng Eurotel. Pero medyo malayo. Meron na nga dito natitinda ng ice cream, oh. Dessert. Okay, dito na tayo sa chicken curry. Pwede na rin. Laman siyan din. So yun guys, tapos na tayo kumain dito sa may Melmar's Diner. Tapos, ganito pala, naisip ko na may mga gagamitin tayong mga words na kunwari dito sa kinainan natin. Ano bang sinabi ko kanina? Ayun, laman tiyan. So laman tiyan, like literal na okay naman siya kainin. Like, pwede naman. Yun nga lang, hindi wow na wow. Ganon. So para at least, every time na may re-reviewin tayo, ganon. Laman tiyan. So alam nyo na yun. Kasi naman magsabi ako ng sama na, ay hindi ko gusto yung lasa, pangit yung lasa, yung mga ganyan. Ha? Ganon na lang. So nasa Lakeland na tayo guys. And nandito yung Kang Andoks na meron dyan pag nag-check kayo. Magkano lang ang dokito with one rice. Tapos, ang sinigang nila nasa 140 lang. Pwede na rin kayo dyan. So, ang gagawin lang natin, magde-dessert lang ako guys sa sa McDonald's. Then that's it. Paalam na tayo ha. Tapos si Carlo may pasok. Sabi ko, sige mamaya gabi na tayo magkita. So anyway, pakita ko sa inyo kung ano yung nakikita ko. Ito guys, yung Tiger Spa. Diyan ako nagpapamassage madalas. Tapos ito yung Mezerap ha. Sa may second floor. Kebab naman at saka shawarma sa third floor. Tapos ito na kasi yung way kay Idalicious dyan, yung shortcut. Katabi niya yung Pan de Boracay. Kung naghanap kayo ng mga cakes, mga tinapay dito guys sa Pan de Boracay. Maraming branches yan dito. Okay? Tapos ito naman yung itong nakalagay na SPR Boracay Real Estate. Ano yan? Back Beach Burgers. Isa rin yan sa mga sinasuggest sa akin na kainan, which is masarap daw dyan. Hindi ko pa natatry. Tapos isa pa tong Mezerap na hindi ko pa natatry. Okay naman kasi pag-spiral. Parang hindi ko sure kung kakasya ako. Tapos BPI. And then D-Mall na. Yung Budget Mart. Tapos McDonald's. So yun lang guys. Sige, dito tayo tambay sa Balabag Wetland Park. And ito pa pala. Since may Ati-Atihan Festival coming soon, magkakaroon ulit guys sa Mercato dito. So expect nyo na isa sa mga vlogs natin is again night market or Mercato. Yay! Kainan ulit. So anyway, yun lang. Nabanggit ko lang. So, dito tayo papaalam sa may Boracay sign. Ayun muna yung vlog natin guys ha, yung DIY transfer natin from Boracay Airport going dito sa accommodation natin. Tapos, naglakad-lakad na rin tayo sa Bulabog Beach para kung ano yung expect nyo na iba pang mga accommodation na meron doon. Tapos itong may casa. May casa, may casa. Ayan na guys ang Boracay sign. Alright, so pwede rin tayo mag-jogging. Kaya nandun tayo sa jogging na yun na never nangyari. Actually, iniisip ko na talaga mag-jogging-jogging ako dito. O, nakalimutan ko naman yung aking grabber shoes. Para-paraan. So anyway guys, that's really it. So again guys, thank you so much sa pagsama sa akin. Yung pambungad na travel natin this year, 2026, which is itong Boracay. And marami tayong gagawin dito. And isa na yung Ati-Atihan, of course. Tapos yung ating surprise para sa inyo, which is bukas ko na siguro gagawin. Okay? Thank you so much guys. And sana na-enjoy ninyo. Tapos if ever naghahanap kayo ng mga accommodation ha, pwedeng may casa hotel. Or nag-iisip din ako guys, gumawa ulit ng walkthrough. Yung parang susuyurin ko ulit yung Boracay beaches para sa mga updated price naman this 2026. Bahala na kung magagawa ko yun ha. Alright, so syempre please like and share this video, lalo na sa mga alam yung pupunta ng Boracay anytime soon. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, lalo na ngayon 2026, please subscribe to my channel Mark Paragas Official and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here sa Boracay, at sa mga susunod pa, domestic man or international. You can also follow me guys sa iba ko pang social media accounts Facebook, Instagram, and TikTok, and feel free to join us as well sa ating MP Natics broadcast channel sa IG. Enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never be at this age again guys. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Good night mga MP Natics. Happy 2026. I love you all. Bye bye.